Come and see. God is good because today He wants you to feel His love. Today, He wants you to receive His goodness. And if you're ready to receive God's love and message today, I want you to make the sign of our faith slowly and meaningfully. And if you have your novena to God's love, the list of your dreams, you can lift it up. Kung wala naman, it's okay. I just want you to raise up your hands if it's comfortable sa inyo. And then just surrender all your dreams, surrender all your prayers as we say, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. If you're comfortable, stretch out your arms. Together we say, today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to God's blessings, healing, and miracles. Today I open myself to God's word so I become more like Jesus every day. Today I proclaim that I am God's beloved. I am God's servant. Sigaw mo! And because I am blessed, I am blessing the world. In Jesus' name, amen. Welcome to Feast Dagupan! I want you to go around, greet one another, sabihin mo sa bawat makikita mo, makakasalubong mo, sabihin mo sa kanya, Jesus loves you. Kung kapamilya mo yan, yakapin mo ng mahigpit. Kung first time mo namang makita o hindi kayo close, peace bump lang. This is one of my favorite segments sa Feast, and I want you to go around and tell one another, Jesus loves you. Feast Dagupan, are you ready? Let's do this. Feast Dagupan. Unleash the love. Jesus loves you. Online, you can also comment, Jesus loves you. Come on. Remind one another. Jesus loves you. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's give the Lord a big, 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 big shout of praise. Amen. Jesus loves you. And I want you to receive that love today. This is a very special day because He wanted to share His love sa iyo. And I am excited. Once na na-receive mo, I am excited kung anong mangyayari sa inyo. Are you ready to listen to God's word today? Yes. If you are ready, friends, this is the word of God that tells you He loves you. Maging sino ka man, ano man ang ginawa mo kanina, ano man yung mga pagkakasala mo, hindi nagbabago ang pagmamahal niya sa'yo. We honor the word. We sing. We are on the second to the last talk of our series, The Great I Am. Sabi mo, The Great I Am. Great I am. Sino sa inyo ang blessed so far with this series? I love this series, di ba? Kasi mas nakikilala natin si Lord. Pinapakilala ni Lord kung sino nga ba siya. In this series, mas kinikilala natin ang Diyos para mas mahalin pa natin siya. Yun ang goal natin. Kilalanin natin ang Diyos para mas mahalin natin siya. Last week, ayan na. Ano po ang ating one big powerful message? Yeah!
It takes a lot for God to get angry. Yan ang ating one big powerful message last week. Today, Talk 5 is entitled God Abounds in Love. Sabihin nyo nga yung God Abounds in Love. And our one big powerful message is this: God loves you with loyal love. I want you to high five 10 people. Sabihin mo, God loves you with loyal love. I want you to absorb that. God loves you with loyal love. Sige. Medyo tatayo lang kayo, ha? Medyo konting tayo lang. Let's play a quick game. A quick game, okay? Quick game tayo. And I need your participation on this. Okay lang ba yun? Sabihin nyo, okay na okay, Brother Bars. Ito po yung game natin, ha? Translation of words. Pork chop lang, pork chop. Hindi ko kilala yun. Sinabi lang ni Brother Dennis, eh. Panchito Dolphy, mga ganyan. Translation tayo, ha? May sasabihin akong salita, ipa-flash namin dyan, tapos itra-translate nyo sa language na sasabihin ko. Game? Okay. First word, ano sa English o Tagalog ito? Deja vu. English o Tagalog? Deja vu. Next word tayo. Ano sa English ito? Kilig. Ano? Ano ba? Ito. Ano sa English ito? Gigil. Giggle. Gigil. Ano sa English ang gigil? Sige nga. Yan. Alis gumagana na yung mga brain cells natin. Ito ba? Ano sa English ito? Tampo. English pa. Diskarte. Discard. Diskarte. English. Meron? Nakakalam? Ay. Ito. Ano sa English ito? Umay. Umay. Ito. Next word. Ano sa English ito? Pikon. English. English translation ng pikon. Don't pikon in Indonesia daw. Ito, English word ng basta. Okay. just daw. Ano ba? Anong English ng lambing? Anong goat? Kambing yun. Lambing. English. Ito, Jomar na. Kinikilig na naman si Jomar sa taas. Last na to. Ano ang English ng uy? Bakit uy? I was expecting that. Diba? Ewan ko kung meron kayong naisip na mga English translation dyan. Diba halos walang translation? Yung mga words na sinabi ko. Mahirap siyang i-translate. Bakit natin ginawa yun? Tanong niyo ako, bakit? Wala lang, gusto ko lang kayong pahirapan ng konti. But kidding aside, bakit natin siya ginawa yung activity na yun? Because today, listen to this. Today, we're going to study one very special ancient Hebrew word that cannot be translated o hirap i-translate sa ibang languages. Yun ang pag-aaralan natin today. And this Hebrew word beautifully captures how God deals with us. Yung Hebrew word na pag-aaralan natin today, it captures kung paano makitungo ang Diyos sa atin. Ay, excited ako dyan. Excited ako. Alright, are you ready? Itong salitang tinutukoy ko ay isang salita na makakapag-describe kung paano nga ba tayo or paano makitungo ang Diyos sa atin. Gusto nyong malaman? Mamaya sasabihin ko sa inyo. But for now, let's read our passage for this series. Isa lang po yung key passage natin for this whole series. At ito lang po yung pinag-aaralan natin passage. Galing sa Exodus chapter 34 verses... Eto na. Basahin natin ulit. The Lord, the compassionate and gracious God, slow to anger, abounding in love. Sabihin nyo nga, abounding in love.
and faithfulness, maintaining love to thousands, and forgiving wickedness, rebellion, and sin. Yet he does not leave the guilty unpunished. He punishes the children and their children for the sin of the parents to the third and fourth generation. We pray, Jesus, today we want to receive your word. We want to accept your message. I know, Lord, mamaya siguro may mga panahon na hirap namin tanggapin yung message nyo, but please grant us the grace to not just accept and receive it, but apply it in our lives. In Jesus' name we pray. Amen. Again, we honor the word. We sing. Thank you, Jesus. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Let's give the Lord a big, big hand. At habang papaupo ka, pakisabi sa katabi mo, may message si Lord sa iyo. My message si Lord sa iyo. Kaya huwag kang matutulog. Thank you very much, Kuya Louie. I want to welcome those who are joining us for the first time. If ever this is the first time nyo sa Feast Dagupan, pakitaas lang po yung kamay ninyo. We want to thank you. Welcome po! Welcome! Welcome, bro! Bro, welcome, welcome! Welcome. If ever katabi niyo po yung mga first-timers, please tell them thank you. Hindi ko man sila mapasalamatan isa-isa. But again, Feast Dagupan, let's welcome them. 1, 2, 3, go! Warm welcome! Thank you for joining us sa Feast Dagupan. Ito po yung request ko sa inyo. You want to have a good relationship with the Lord? I encourage you to make it a habit to attend dito sa Feast Dagupan. Every Sunday, Cinema 3, date nyo with the Lord. Ilang oras lang naman, balato nyo na sa Kanya. And believe me, greater things are coming sa inyo. After the feast, first-timers po, punta po tayo dito. We would just like to welcome you and give you a welcome gift, and we want to pray over you. Welcome to the family. This is now your family, whether you like it or yun lang ang pagpipilian ninyo. This is now your spiritual family. Kahit tagal namin kayong hinintay. Also, I would like to welcome those who are watching us online mapa YouTube o Facebook, Team Live o Team Replay. Maraming salamat for joining us. And salamat din po sa inyong giving. Thank you for your generosity kasi po yung pagbibigay ninyo, it's an affirmation ng Diyos sa amin that we are doing something good here in this part of Pangasinan. Maraming salamat po. And our prayer is that one day, makasama namin kayo dito sa Robinsons Pangasinan Cinema 3, ma-meet namin kayo face to face para mas mapasalamatan namin kayo. And believe me, ibang-iba ang atmosphere dito sa loob ng Cinema 3. I am praying one day, makasama namin kayo mag-feast dito. Again, my name is Brother Bars Lumibo. I am the one in charge building the feast in Pangasinan. And again, I would like to welcome you all sa Feast Dagupan. Now, let's have a review nung mga nakaraang talk natin. To review, in that passage na binasa natin, God introduces Himself by sharing 5 core attributes of His character. Doon sa binasa natin, Exodus 34:6-7, yun yung una at minsan lang na nagpakilala ang Diyos na siya mismo nagsabi kung sino siya. Na hindi natin kailangang hulaan. Siya mismo nagsabi, 5 attributes. So far, in this series, napag-usapan na natin yung una, God is compassionate. Pangalawa, God is gracious. Pangatlo, just last week, God is slow to anger. Last week, nalaman natin na ang ibig sabihin ng slow to anger sa Hebrew ay long nostrils. Yun ang ibig sabihin ng slow to anger sa Hebrew, long nostrils. Anong ibig sabihin niyan, Brother Bars? Na ang Diyos, pakinggan nyo to ang Diyos humihinga ng sobrang malalim bago mag-react. Humihinga ng sobrang malalim bago siya mag-react. So, hindi agad-agad o hindi madaling magalit ang Diyos. So, nagkasala ka ngayon. Naulit mo na naman. Hindi madaling magalit ang Diyos. Why? Slow to anger. Long nostrils.
God's core disposition is not rage. He is exceedingly patient. Mapagpasensya, tignan ng katabi. Mapagpasensya ba yan? Depende. Patient ba yan? Pasyente ba? Pasyente? Sobrang super haba ng pasensya ng Diyos. Akala kasi natin, pag nagkasala tayo, oy, galit ang Diyos, kidlatan yan, patayin, mga ganun. No. Ang Diyos slow to anger. Hindi madaling magalit. Ang haba ng kanyang pasensya. Tignan niyo po ulit yung verse, ha, pakita natin. Pansin niyo, yung slow to anger ay nasa pangatlo sa listahan ng attributes. Pansinin niyo lang, please. Pansinin niyo. Pag-usapan natin yan ng konti. Yung slow to anger, nasa pangatlo sa listahan. Brother Bars, anong ibig sabihin nun? Eto na. Sabihin niyo, eto na. Alam niyo po, yung mga ancient writers, yung mga biblical authors, pakinggan nyo mabuti daw, huwag nyo palagpasin ha, gumagamit sila ng literary tool or literary style. At ano yung style na yun? Ito po, kung saan nilalagay nila yung pinaka-importanting punto nila, yung pinaka-importanting mensahe nila, inilalagay nila yun sa gitna ng sinulat nila. So, makikita mo kung ano yung pinaka-importanting gustong sabihin nila. Bakit? Kasi nasa gitna. Either sa gitna ng kwento, either sa gitna ng listahan, either sa gitna ng libro, either sa gitna ng collection of books, basta nasa gitna. Binibigyan ko kayo ng tip para malaman nyo kaagad ano yung gustong importanteng ipahiwatig ng author. Nasa gitna lagi yung pinaka-importanteng mensahe. So, eto na. Ibig sabihin, yung dahil nasa gitna ang slow to anger, ibig sabihin, yung slow to anger na attribute ng Diyos, it is at the heart of God's character. And His extreme patience ay nakakonekta. Bakit ang sobra-sobra ang patience ng Diyos? Bakit sobrang mapagpasensya ang Diyos? Bakit hindi siya madaling magalit sa atin? Yung attribute na yan, nakakonekta, naka-anchor doon sa susunod na attribute niya. At yun ang pag-uusapan natin ngayong umaga. Ano yun? Tanong niyo kung ano? That God abounds in love. Kaya mahaba ang pasensya ng Diyos sa atin because naka-anchor yan doon sa next attribute na pag-uusapan natin, that He abounds in love. Oo, alam na natin ang Diyos mapagmahal. Tama, alam niyo yan. Elementary ka pa lang. Sinasabi na ng magulang mo, God is love. Love is God. We all know na mapagmahal ang Diyos. O kaya alam na natin na mahal tayo ng Diyos. Pero ang tanong, anong klaseng pagmamahal ito? Anong klaseng pagmamahal meron ang Diyos? Given na yan, alam mong mahal ka ng Diyos. Pero anong klaseng pagmamahal? Anong klaseng pagmamahal meron ng Diyos sa atin? The biblical writers, ito na, gumamit sila ng unique. Sabihin nyo unique? Tingnan lang katabi kung unique. Yung mga biblical writers, gumamit sila ng unique Hebrew word, salitang Hebrew, that is deep and profound. Naalala niyo yung sinabi ko kanina that we will study a Hebrew word na mahirap i-translate. Naalala niyo? Kanina lang yan. Naalala niyo? O nakalimutan niyo na kaagad. Naalala niyo? Ito po yung Hebrew word na yon. Tanong niyo kung ano? Kesed. Sabihin niyo nga, kesed. Hindi kay Bri, hindi kay Lawrence, hindi kay Dennis. Kesed. Sabihin niyo, kesed. Yun yung Hebrew word na pag-aaralan natin for today. Yung verse na binasa natin, it tells us that God abounds in kesed. Brother Bars, yan yung mahirap i-translate sa English o Tagalog. Brother Bars, yan yung parang walang translation. Opo, ito yung kesed. But we will try our best to really explain what is kesed.
Tulad ng mga nabanggit kong mga salita kanina, yung gigil, umay, kilig, mahirap i-translate yung mga yon. Ganon din ang salitang kesed, yung Hebrew word na kesed, mahirap talaga siyang i-translate. Pero alam nyo, thankfully, there's a Tagalog word that is similar to it. Oh, tanong nyo kung ano? Malasakit. Sabihin nyo nga malasakit. Pag sinabi sa'yo, uy, may malasakit ako sa'yo, di ba ibang dating? It is more than love. Tama ba? O ako lang yon? Nakakapil. Ako lang ba? Ako lang ba ang normal dito? Di ba? Pag malasakit, uy, may malasakit sa'yo si ganyan. Di ba ibang dating? Malasakit is such a beautiful word. Tama? Agree? Ang malasakit ay pinagsama-samang concern, compassion, generosity. Malasakit yon. Pag may concern, may compassion, may generosity, rolled into one, ang tawag doon, lahat ng yon, pag pinagsama-sama, malasakit. Sabihin nyo nga, malasakit. Kesed is like malasakit. Parang malasakit. Pero, sabihin nyo, pero meron pang isa pang ingredient yun, aside doon sa sinabi ko na compassion, concern, generosity, malasakit yun, di ba? May isa pang ingredient yung kesed. Tanong nyo kung ano? Covenant loyalty. Yan yung kesed. Kesed, kung ang malasakit ay deep concern that moves one to act generously, ang malasakit ito, ang malasakit yon, ang kesed ito, deep concern that moves one to act generously, yun pa rin yun. Pero itong kaibahan, again and again and again and again, refusing to give up because of loyalty. Mahal ka niya, pero hindi siya mag-give up sa'yo, kahit feeling mo, marumi ka na. Kesed yun. Because loyal yung pagmamahal niya sa'yo. And listen to this. Ganun ang pagmamahal ng Diyos sa'yo. Kesed. Loyal. Hindi ka natutuwa. Ano? Hindi ka na tutuwa na mahal ka ng Diyos with a loyal love because that's God. It's so beautiful that the Bible authors, biblical authors, use the word kesed 245 times sa Old Testament. Grabe, 245 times. And 75% referred to God's love. Sa English Bible po, kesed is rendered in many ways. Pwede siyang mercy, minsan loving kindness, minsan steadfast love. But for me, pakinggan nyo mabuti ito, ito po yung best short translation, at least malapit-lapit na translation ng kesed sa English na gustong-gusto ko. Tanong nyo akong ano? Loyal love. Kapatid, pakinggan mo to. Huwag mong palagpasin to. Remember our one big powerful message? God loves you with loyal love. God loves you, okay na yun eh. Pero huwag mong kalimutan yung loyal love. Ibig sabihin, tingin muna dito. Ibig sabihin, magkamali ka, magkasala ka, matumba ka. Pakinggan nyo to, huwag nyo palagpasin to. Hindi magbabago. Ulitin ko, hindi magbabago ang pagmamahal ng Diyos sa iyo. Kahit ano pang gawin mo, loyal ang pagmamahal niya sa iyo. God loves you with loyal love. Pakisabi nga sa katabi mo ulit, sikuhin mo, God loves you with loyal love. Yun yung kesed. That is kesed. And to continue our talk and explain more about God's kesed, palakpakan natin, Kuya Seth!
Good morning, Feast of Bupan! Good morning po, brothers and sisters. Morning. Ayan, pakitapik naman ang inyong mga katabi at pakisabi, mahal ka ng Diyos. Ayan. Naniniwala po ba kayo na kapag nagmahal ka ay sobrang daming demands? Kagaya nito, pakita natin. Diba? Yung mga 30 ka na tapos gusto mo magka-joke. Yan, Sinomar, NBI clearance, diba? Barangay clearance, medical examination, ang daming requirements, diba? Or kagaya nito, pakita natin. Ano naman ang mga gusto mong katangian ng pagiging boyfriend mo? Ang gusto ko ay yung Kristiyano. Oh, see, so pwede ako. Ano bang favorite Christian song mo? God Give Me You by Alden Richard. You can't reply to this conversation anymore. Naalala ko si Kuya Christian. So these are the 3 requirements of Kesed. Our first requirement is this. Kesed happens in relationship. Nasubukan niyo na bang magmahal pero dapat may kapalit? Or nasubukan niyo na bang magmahal or magbigay ka ng sobrang daming efforts or sakripisyo para ma-earn lang yung pagmamahal ng iba? Yung tipong nag-effort ka naman para mag-work out yung relationship nyo, pero ang sukli, hindi ka pa rin maintindihan. Iniwan ka pa rin. Aww. O yung tipong nilibre mo lahat ng mga kaklase mo or mga ka-office mate mo or mga katrabaho mo para magustuhan ka nila. Pero malaman-laman mo na lang na binabackstab ka pala. Ang sakit, di ba? Or ito pa, di ba? Madalas, nakikipag-negotiate tayo kay Lord. Sasabihin natin na, Lord, magsisisi na ako sa mga kasalanan ko. Lord, magsiserve na ako. Lord, magpapakabait na ako. Basta, bigyan mo lang ako ng maraming pera. Basta, ma-promote lang ako sa work. Basta, Lord, tumaas lang yung grades ko sa math. Or basta, Lord, bigyan mo lang ako ng boyfriend or girlfriend. Promise, Lord, magsiserve na ako, magsisisi na ako sa mga kasalanan ko at magpapakabait na ako. Then afterwards, nung sinagot ni Lord yung mga dasal mo, iniwan mo na lang si Lord. Or kapag sinagot naman ni Lord yung mga, o kapag hindi naman sinagot ni Lord yung mga dasal mo na yon, magagalit ka sa Kanya. We are doing everything para ma-earn or makuha natin ang pagmamahal ng iba. Ganon din sa Diyos, di ba? Or we are doing everything in the name of love para maghintay lang ng kapalit. That is not love. It is self-centeredness. Kasi naghihintay ka lang ng kapalit. And this is also one of our human nature. Nang hilig natin makipagtransaksyon instead of putting the relationship first. The same true, di ba, with the Bible passage na binasa natin ng paulit-ulit throughout this series. Remember, itong mga Israelites na to, after silang palayain ng Diyos sa mga kamay ng mga Egyptian, instead na palalimin nila yung relationship nila o yung pagmamahal nila sa Diyos, pinagpalit nila ang Diyos sa golden calf. So friends, listen to this. I want you to observe this or to listen or to see the other point of view of God's love. That the God we worship, His name is Jesus, is not a transactional God. He is relational. You are not a business deal to Him. And that's the reason why He saves you. Because He wants a relationship with you. Ayos lang ba magkwento, brothers and sisters? So yung last Monday po, last Monday, pinuntahan ko po yung personal spiritual director ko na pare, para mangumpisal at magkaroon ng spiritual counseling. Ayan.
And isa sa mga tumatak sa akin na sinabi niya ay ito. Said, kapag nagkamali ka o kapag nagkakasala ka, sino ba talaga ang una mong pinupuntahan? Kasi dalawa lang naman ang pagpipilian natin kung sino ang lalapitan natin kapag nagkakasala tayo. Either lalapit tayo sa Diyos na punong-puno ng awa at pagmamahal, na palagi naghihintay sa iyo, naghihintay sa atin, or yung kabilang side, yung kaaway, si Satan, who wants you to live in sin, despair, in isolation. And you know that, brothers and sisters, after listening to that, to my spiritual director, here's my realization, and I want you to listen to this. Even that we are in the midst of our sinful lives, our brokenness, our despair, God's love for me and for you has never been absent. Uulitin ko, God's love for me and for you has never been absent. Pakisabi ulit sa katabi, mahal ka ng Diyos. Kasi kapatid, makinig ka. Hindi mo kailangan mag-perform para mahalin ka ng Diyos. Hindi mo kailangan patunayan ang iyong sarili sa pamamagitan ng paggawa ng ganito, ng ganyan, para maging karapat-dapat sa Kanya. At kahit paulit-ulit ka na lang nadadapa, kahit nagkakamali ka, kahit nagkakasala ka, hindi nagbabago ang Kanyang pagmamahal sa iyo. Because again, brothers and sisters, God's love is not transactional. It is a free gift of Jesus. Na ang pagmamahal ni Jesus ay hindi gantimpala para sa mga perpektong tao. Ito ay regalo para sa mga handang lumapit sa Kanya. Pakisabi sa katabi, lumapit ka sa Diyos. Our second requirement, Kesed, is about action. Kagaya nito, pakita natin. Pag kinasal na tayo, bawal ka na magyosi, okay po. Bawal na rin inom ng inom, okay. Pati na rin gimmick sa gabi, okay. Ano pa ang titigil mo? Kasal natin. May mga kakilala ba kayo na magaling mambola? Diba? Ang dami mambobola ngayon, diba? Or yung mga taong hanggang salita na lang pero wala sa gawa. Or yung iba, sasamahan ka lang sa convenient na nangyayari sa iyong buhay. Pero kapag crunch time na, kapag kailangan mo ng practical help, mawawalan na lang sila. And we know that love is fake. So brothers and sisters, do you want to know what real love is? Yes or no? Just look up to the cross. Diba? Hindi pa ba enough ito para ipakita ni Jesus na mahal ka niya? Because Kesed is not just an emotion, nor it is not just a duty. It is both. And Kesed is deep affection and enduring commitment. It was Kesed that moved Jesus to the greatest act of love in the universe. And there's no greater picture of Kesed than the cross, especially because it was done for those who don't deserve that love. We don't deserve that love. Hindi natin deserve yung pagmamahal na yon, pagmamahal na ito. But He did it, not because of who we are, but because of who God is. So, for our third requirement, Kesed is always undeserved. The context when God said that He is abounding in Kesed amplifies its meaning from Exodus chapter 34 verse 6, our key verse for the series, happened right after God's people worshiped a golden calf. And again, after God rescued the Israelites, freed them, provides for them, this is how they repay His goodness. Na sa kasagsagan ng kanilang walang hiyang pagtataksil,
Doon mismo ipinahayag ng Diyos na siya ay sagana sa kised o sa tapat na pagmamahal. Na para bang sinasabi ng Diyos ay, anak, mahal pa rin kita. Hindi dahil deserve mo, kundi dahil tapat ako sa pagmamahal ko. Because again, kised is deep concern that moves one to act generously again and again and again, refusing to give up because of loyalty. Kailanman, hindi kanya sinukuan. And that's why one of my favorite psalms says, sabi niya dito, for as high as the heavens are above the earth, so great is His love, He said, for those who fear Him, as far as the east from the west, so far as He removed our transgression from us. And I want you to highlight the word love and transgression. And I want you to listen and to reflect on this story. Ayos lang bang magkwento ulit, brothers and sisters? Libre niyo muna ako ng ticket. Spider-Man, Spider-Man. The joke lang. So last week po, brothers and sisters, may sinamahan po kaming co-servant namin para makareceive yung papa niya na may cancer ng healing or anointing of the sick. Kahit alam namin na itong co-servant namin na alam niya sa sarili niya na maraming pagkukulang yung papa niya, he do it anyway. And it was my first time also to witness a priest na magbigay ng healing or anointing of the sick. And during those moments, this is the exciting part, as the priest lifted up the holy host and proclaimed the powerful words, this is the body of Christ. Alam niyo po bang sumunod na nangyari? Ask me. Ano yun, Kuya Sed? Yung cancer patient na yun, biglang napaluha. And alam niyo po, during those moment na tinanggap niya yung ostya, yung host, naramdaman niya ang yakap at pagmamahal ni Jesus. I know he may not been fully healed physically, but I know that Jesus was already at work in his heart. Even though he did not deserve it, but Jesus still met him with his faithful and abounding love. So friends, I want you to picture on this and I want you to imagine on this, that every time that we celebrate the Holy Eucharist and every time that the priest consecrate and lifted up the Holy Host and we receive it, Jesus wants to tell us, my sons and daughters, this is my body, this is my kised, my loyal, steadfast, and abounding love for you. Receive it, receive me, go and sin no more. Because the Eucharist, brothers and sisters, is more than a ritual. It is God's kised that made visible His covenant, His forgiveness, His faithful love, freely given to the people who could never earn or deserve it. And that's the real love of Jesus for us and for everyone. And since we already receive freely His love, the question also is this: are we capable of kised? Are we capable of to give loyal love to others? Pakitingnan ng katabi, mapagmahal ba yan? Loyal ba yan? Because if we are created in God's image, His walking representative on earth, on the planet, the answer should be yes. Capable tayo na magbigay ng love sa iba. The prophet Micah included kised in these three most important rules of life. Ang sabi niya dito, and what does the Lord require of you? To act justly and to love
mercy, Kesed, and to walk humbly with your God. But it is still a question. Can we really love in this way? And to answer this question, let's call again our feast builder, Brother Bars Lumibaw. Sounds, yeah. Let's give Cedric a big round of applause. Bago ko sagutin yun, sino po sa inyong may cellphone, taas ang kamay? Alright, sino sa inyo ang may data, may internet, taas ang kamay? Okay, I want you to go sa Facebook page ng Feast Dagupan. Come on. Go there and share our live. It's our simple way to really share Jesus online. Pwede nyo ilagay sa caption, God loves you with loyal love. Pwede nyo ilagay yun. But again, bahala kayo sa caption, kung gusto yung lagyan o hindi. Or lalagyan nyo ng ibang caption, okay lang. But again, my favor is this. Yan yung pinakasimpleng invitation, pinakasimpleng evangelization. Share our Facebook Live sa may Feast Dagupan Facebook page. And let's pray na maraming makakita. And ma-invite pa natin here at the feast because someone you know needs Jesus. Someone you know needs the feast. Tanong! Ano ang number na nalugi? 90. Tanong niyo ako bakit? No benta. No benta, no benta. Ano naman ang tawag sa dagat na nag-iisa? Tanong niyo ako ano? Alon. Yung mga hindi talaga nila nag-gets yan. Sinong Pinay na artista ang ginawa ng kanta ni Britney Spears? O, tanong niyo ako sino? Sharon. Tanong niyo bakit? Sometimes Sharon, sometimes I hide, sometimes I'm scared of you. My dear Feast Dagupan family, yan ang epekto ng puyat. But again, my dear Feast Dagupan family, hindi ka lugi! Hindi ka nag-iisa at hindi mo kailangan tumakbo, hindi mo kailangan magtago, hindi mo kailangan matakot kapag nagkasala ka. Why? Tanong niyo ako, bakit? Because God loves you with loyal love. Again, that's our one big powerful message. God loves you with loyal love. Pakitignan ng katabi, pangkingitian, at sabihin mo, God loves you with loyal love. Sasabihin mo na kasi maangot ka. Maniniwala sa'yo? Ngitian mo naman. Balikan natin yung tanong ni Kuya Sed kanina. Kaya ba nating magmahal ng ganon sa pagmamahal ng Diyos? Kaya ba natin magmahal ng ganon sa pagmamahal ng Diyos na Kesed? Yung loyal na pagmamahal? Maraming nagtatanong, nung ako po ay nasa radyo pa, tinatanong ako, anong mahalaga? Faithful o loyal? Faithfulness o loyalty? Ang sagot ko, hindi mo kailangan mamili. Parehong mahalaga. Faithfulness is not doing something para masaktan yung karelasyon mo. Loyalty is hindi mo siya iiwanan kahit gumawa pa siya ng mali. Yun ang kaibahan nun. And both of them important. Now ang tanong uli, kaya ba nating magmahal ng may loyalty? Tingnan ang katabi, may loyal love ba yan? O, di ba nagtanong ka na? Mag-away na kayo mamaya. Kung iisipin natin, parang ang hirap magmahal ng ganon sa pagmamahal ng Diyos. Kung iisipin natin, challenging magmahal ganon sa pagmamahal ng Diyos. Pero alam nyo, I am grateful kasi there's a special woman in the Bible na nagbibigay ng proof na kaya natin. Kung sa tingin nyo hindi kaya natin magbigay ng loyal love, eto, merong isa sa Bible na nagsasabing, tayo mga tao, kaya natin magbigay ng Kesed ng loyal love. Sino yun? Tanong nyo akong sino? Si Ruth. Meron bang Ruth ang pangalan dito?
One Bible character na nagsasabi na nagbibigay ng proof na kaya nating magmahal tulad ng Diyos ay si Ruth. O, kwekwentuhan ko kayo, okay lang? Pilitin niyo muna ako sabihin niyo, sige na, Pogi. Oh, eto na. Si Ruth is an amazing woman. The end. Si Ruth is an amazing woman. Si Ruth po ay hindi isang Hudyo. Si Ruth hindi isang Jew. Si Ruth ay isang Moabite. Brother Bars, ano ang Moabite? Isang taong nakatira sa Moab. At ang Moabite usually kalaban ng mga Israelites. Nasusundan niyo yung kwento? So, si Ruth ay isang Moabite, kalaban ng mga Israelites. Her dramatic story nagsisimula, eto na, sisimulan ko na yung kwento. Nung si Elimelech, sabihin nyo nga Elimelech, si Elimelech at ang asawa niya si Naomi, sabihin nyo Naomi, si Elimelech at si Naomi kasama ng dalawa nilang anak, nag-migrate sa Moab. Bakit sila nag-migrate sa Moab? Kasi merong matinding taggutom sa Bethlehem, Israel. Sila Elimelech, buong family niya, Israelite to nag-migrate sila sa Moab, sa teritoryo ng kaaway. So nasusundan niyo yung kwento. Now, si Elimelech at Naomi, pati yung mga anak nila, pumunta, nag-migrate nga sa Moab. So, nung pumunta sila sa Moab, during a span of 10 years, si Elimelech namatay. So naging balo si Naomi. Okay? I want you to imagine that. Yung dalawang anak nilang lalaki nagpakasal. Saan? Sa dalawang Moabite. Yung mga kaaway nila, mga taga Moab. Sino yung mga napangasawa ng dalawang anak ni Elimelech at Naomi? Ang pangalan nila yung isa, Orpa. Oh, unahan ko na kayo, hindi yung talk show host, si Orpa. Pangalawang asawa, yung anak nilang isa, ang asawa niya pangalan, Ruth. Eto na, dumating na sa eksena si Ruth. So nakukuha niyo na yung kwento. Again, si Orpa at si Ruth, Moabite. Asawa nila, Israelite. Yung anak ni Elimelech at ni Naomi. Now, tragedy struck kasi tulad ni Elimelech, yung parehong anak niyang lalaki, namatay rin. So, tulad ni Naomi, si Orpa at si Ruth, balo, naging byuda rin. At noong mga panahon na yon, ang mga byudang babae, listen to this, cannot own anything and become the poorest of the poor. Mahirap pa sa pinakamahirap. So mahirap mawalan ng asawa dati. Mahirap maging byudang babae dati kasi wala kang makukuha. Malaki ang mawawala sa iyo. Poorest of the poor ka. At dahil sa sobrang kalungkutan, si Naomi decided to return sa Israel. Babalik na lang daw siya. Tapos kinausap niya yung dalawang manugang niya, si Orpa at si Ruth. At sabi niya, hayaan nyo na lang ako. Iwanan nyo na ako. Kaya ko na to. Sabi niya sa kanila, basahin natin, Ruth chapter 1 verse 8. Sabi niya, go back, each of you, to your mother's home. May the Lord show you kindness. May the Lord show you kesed. Si Orpa, umalis at nagpaalam kay Naomi. Sabi niya, sige po, uwi na lang po ako sa amin. Bye-bye po, kiss. So umalis. Si Ruth, hindi niya iniwan si Naomi. I want you to imagine that. Ruth takes the kesed na natanggap niya sa Diyos at binigay niya yung kesed na yon sa mother-in-law niya. Kesed from God na loyal ang Diyos, natanggap niya yon, binigay niya yung kesed, yung loyalty na love niya sa biyenan niya. Tama? O, sinong may mga biyenan dito? Love niyong biyenan niyo? Bigyan niyo ng kesed, ha? So, si Naomi at si Ruth nagsama ulit. She declares, si Ruth, she declares yung famous line niya. And ito, ewan ko kung familiar kayo dito, ginagamit ito sa wedding vow. Ruth chapter 1, verses 16 to 17. Sabi diyan, where you go, I will go. Where you stay, I will stay. Your people will be my people, and your God, my God. Where you die, I will die. And there I will be buried. So si Ruth at Naomi, walang kapera-perang bumalik ng Bethlehem. Bumalik sila ng Bethlehem. Sinamahan ni Ruth si Naomi, bumalik sa Bethlehem. To survive,
Si Ruth pumunta sa isang farm para pulutin ang kahit anong tira-tirang palay na hindi nakuha ng mga harvesters. Dahil na walang-wala sila. Mahirap pa sila sa pinakamahirap. So yun ang naisip ni Ruth. Pulutin na lang yung mga tira-tirang mga palay na hindi nakuha ng mga harvesters. Nagkataon, sabihin nyo nagkataon na yung farm na pinagpupulutan niya ng mga palay ay farm ni Boaz. Sabihin nyo nga, Boaz. Ang may-ari ng farm si Boaz. Si Naomi, eto na-realize niya na si Boaz ay isang malapit nilang kamag-anak. Kanayon dani. Si Boaz, kanayon ng Naomi, si Boaz, halos malapit din niyang kamag-anak. Na according sa batas, pwede niyang i-buyback yung lupa ng pamilya ni Naomi at pakasalan si Ruth. Para maging okay ulit. Nakukuha niyo yung kwento? Para maging okay ulit yung buhay nila. So, si Naomi, pinakiusapan niya si Ruth na sabihin kay Boaz na pakasalan siya at protektahan sila. Kasi yun lang ang tanging paraan. Sabi niya kay Ruth, Ruth, okay lang ba sa'yo? Pakasalan mo si Boaz para ma-buyback niya yung lupa natin tapos para maprotektahan niya tayo. Now, imagine niyo to sa puntong ito, may option naman si Ruth na humindi. Kasi parang ang dating kinokontrol siya ng biyenan niya. Kinokontrol siya ni Naomi. But, eto na. But, she loves Naomi, yung biyenan niya, with loyal love. Anong ginawa niya? She follows Naomi's request to pursue Boaz. Umoo siya. And during this time, napansin na ni Boaz kung gaano pinapahalagahan ni Ruth si Naomi with loyal love. Na nakita ni Boaz, grabe yung pagmamahal ni Ruth kay Naomi. Napaka-loyal. Hindi talaga niya iniwan. Boaz even tells Ruth, she kissed Naomi. Mababasa niyo sa Ruth chapter 3 verse 10. Hindi na ata nakalagay dyan. Pero sinabi ni Boaz kay Ruth na she kissed Naomi. Grabe yung loyal love niya kay Naomi. At dahil doon, pinakasalan ni Boaz si Ruth. Sabi niyo nga, sweet, no? Yun na ba ang ending? Hindi pa. Sabihin niyo, hindi pa. Sabihin niyo, hindi pa. But wait, there's more. Ruth, papunta pa lang tayo sa climax. Ruth and Boaz nagkaroon ng anak. Ang pangalan, Obed. Sabihin niyo, Obed. Si Obed nagkaroon ng lalaking anak. Ang pangalan, Jesse. Sabihin niyo, Jesse. Si Jesse nagkaroon ng anak na ang pangalan, David. Yes, King David. Kung maalala niyo yung genealogy ni Jesus na laging binabasa every second simbang gabi, Misa de Gallo, sa Gospel of Matthew, binanggit yung pangalan ni Ruth bilang great-grandmother ni King David. And Ruth also, the great-grandmother of Jesus. Opo, lola ni Jesus, si Ruth. Imagine nyo yun kapag hindi I want you to imagine with me. Think with me and imagine with me. Kapag hindi minahal ni Ruth si Naomi with kised, with loyal love, yung greatest blessing na si Jesus would never have happened. Ito po ang na-realize ko. If you kised, if you love with loyal, greatest blessing sa buhay nyo will happen. If you love kesed, if you love with loyal love, greatest blessing will happen sa buhay nyo. Si Ruth reminds me of this story na na-share sa amin ni Brother Bo. Hindi ko na papalitan namin yung pangalan kasi to protect their identity. Pangalanan natin silang Efren at si Gina. Gina, hindi si
Hindi si Karen. Si Gino, asawa ni Gina. Pero dito, ang asawa ni Gina si Efren. Efren and Gina, mag-asawa po yan. Now, this is their story. Si Efren, nakita niya yung isang nurse. Na-in-love siya sa isang nurse. Pangalan niya si Gina. Tapos, niligawan niya, pinursu niya, hanggang nakuha yung kanyang puso, nakuha yung matamis niyang oo. Tapos naging sila. Tapos after few years, nag-propose. And then, nagpakasal. Pero, catastrophe strikes. Si Gina, na-diagnose ng multiple sclerosis, MS. MS is a lifelong autoimmune disease where one's immune system attacks the coating of the nerves, forming scars, causing the electrical messages from our brain to get scrambled or blocked. Naging ganon ang kondisyon ni Gina. Up to that day, yung mga doktor, sinasabi nila na ang MS is a degenerative disease na walang cure, walang gamot. Same with psoriasis. Same with psoriasis. It's an autoimmune disease. So wala talagang gamot. So from being a woman na maganda, woman of strength na malakas, si Gina naging paralisado. Even losing her ability para magsalita at makipag-communicate. Imagine niyo yun, making her bedridden. Bedridden. Gaano katagal siyang bedridden, Brother Bars? 20 plus years. And can you imagine Efren, during the entire time, yung asawa niyang si Efren served Gina every day. Pinapakain, pinapaliguan, binibigyan ng gamot, hinuhugasan siya. He is making her comfortable as much as... Pero nakita niyo yung sakripisyo ni Efren. Ang susundan niyo ako? Bedridden. Between them, kesed. Efren kesed Gina. Efren loves Gina with a loyal love. He could have iwanan na lang si Gina. But Efren stayed. Efren gave his loyal love kay Gina until the end. Because 2 weeks ago, Gina nagkaroon ng pneumonia and passed away. And then, kwento ni Brother Bo, they went to the lamay ni Gina, and then sabi ni Efren sa kanila, or sabi ng isang kaibigan nila, si Efren sacrificed so much para kay Gina. Pinagsilbihan niya si Gina. Pero sabi ni Efren, di, si Gina served me more than I serve her. Inalala ni Efren yung mga panahon na malakas pa yung asawa niya at pinagsisilbihan siya ng asawa niya. Okay lang, ikakat ko to. If you are with your spouse, can you please look at your spouse? Loyal love. Kesed. Gusto ko lang ma-appreciate nyo yung asawa nyo. Now, going back sa kwento. So, nung nagkasakit daw si Gina, sabi ni Efren, dahil pinagsilbihan siya ni Gina nung malakas pa siya, it's his time para naman pagsilbihan niya. Because nung panahon na malakas pa si Gina, si Efren received the kesed of Gina, the loyal love of Gina. So, nung si Gina naman nangangailangan nun, Efren gave kesed. Single people in the house, listen to this. Kilig is fun, but that is not real love. Real love is kesed. Kilig is okay, kilig is fun, but again, single people, wag lang kilig. That is not real love. Kesed is real love. When we are spiritually paralyzed, God does not go anywhere.
When we rebel against Him, He doesn't leave us. Hindi niya iniiwan tayo. Pag nagkasala tayo, God doesn't walk away sa atin. Bakit? God loves us with loyal love. I want you to absorb that. Lalo na ngayon na feeling mo marumi ka, I want you to absorb that message. May I invite everyone to please stand. Again, sabihin mo sa katabi mo, God loves you with loyal love. Blessed so far. May I invite also the worship team to please join me kasi mahirap ang mag-isa dito sa harap. Okay lang magkwento. Pilitin niyo muna ako sabihin niyo, gwapo, sige na. Kaya mahal ko kayo eh. Merong mag-asawa, gumising yung mister, paggising ng mister, nakita niya yung hapagkainan nila, breakfast niya ready na. Kasi gumising ng maaga yung misis niya. Pinaghandaan niya yung mister niya. Kasi alam niya yung mister niya, sobrang pagod na sa trabaho. So sabi ng misis, gusto kong pagsilbihan yung mister ko. Eh paggising niya, meron ng breakfast. Ang walang kamatayang itlog at hotdog. Tapos, hindi lang yan. Si misis, sinubuan niya si mister. Sabi niya, honey, salamat sa lahat ng sakripisyo mo sa akin. Honey, salamat kasi you are providing for me. You are the best husband in not just the world, but the whole universe. So yung lalaki, si Mr. Kinilig, sabi niya, kinilig siya. So, siyempre, ganadong magtrabaho si Mr. Kasi alam mo yun, pag yung misis mo, amay misis mo agad gimpawa. Talagang ganado kang magtrabaho. So, umalis. Bago umalis si Mr., sabi niya sa misis niya, honey, anong lakad mo today? Sabi ni Mr. sa kanya, sabi ni misis, mamamalengke ako. Okay, sige, ingat ka. Tapos kinis nila ang one another. Umalis na si Mr. Si Mrs. na malengke. Bumili kasi gusto niyang lutuan ng masarap na dinner yung mister niya. Tapos may nakita siyang manghuhula. Sabi niya, try ko nga magpahula. So pumunta siya sa manghuhula. Sabi ng manghuhula, anong kailangan mo? Magpapahula po ako. Bakit hindi yun nahulaan ang kailangan ko? Legit ba talaga kayo? So sabi nung misis, papahula po ako! Okay, akin ang kamay mo. So tinignan nung manghuhula. Ay, naku! Sabi nung misis, bakit po? Bakit po? Ay, grabe! Bakit po? Sabi nung misis. Sabi nung manghula. Ay, huwag kang magugulat Yung asawa mo, lolokohin ka. Yung asawa mo, mambababae. Ito pa, nakikita ko yung asawa mo, iiwan ka. So nagbago ang mood ni misis. Yung mga gulay na pinamili niyan, tinapon niya sa basurahan. Umuwi ng bahay. Hindi nagluto. Galit na galit. Dumating si mister. Sabi niya, honey, I'm home. Expecting na good mood pa rin. Pagpunta niya, kinis niya yung asawa niyang gano'n. Pagkakis na niyang asawa niya, sinampal siya ng asawa niya. Huwag mo sasampalin. Sinampal siya ng asawa niya. Sabi ng misis niya, walang hiya.
Lulukuhin mo ko. Mambababae ka. Lulukuhin mo ko. Iiwan yung si Mr. nakatanga. Talaga, anong ginawa ko? Hindi. Nagpahula ko, mambababae ka daw. Lulukuhin mo ko. Iiwan mo ko. Ayoko na. Iiwanan na kita. Alis na ako. Babalik na ako sa nanay at tatay ko. Iniwanan. Yung Mr. Bakit ko kwento yun? Tanong niyo kung bakit. Wala lang. Trip ko lang. Bakit ko siya kwento? Here's the thing. Pakinggan niyo mabuti ito. Huwag niyo palagpasin, ha? Ang Diyos, alam niya yung nagawa mong kasalanan kanina. Ang Diyos, alam niya yung darkest secret mo. Ang Diyos, ito matindi. Alam niya yung mga susunod mong kasalanan. Alam niya na mamaya after the feast baka magkasala ka ulit. Alam niya yun. Alam niya na kahit dito taas-taas ka ng kamay o sabi mo nagsisisi ka na, alam niya na magkakamali ka pa rin. Alam niya na iiwan mo ulit siya. Alam niya na magiging unfaithful ka ulit sa Kanya. Alam niya na magkakasala ka ulit. Alam niya yun. But here's the thing. Hindi tulad ng misis sa kwento. Ang Diyos, kahit alam niyang masasaktan mo pa siya at magkakasala ka ulit, mahal na mahal na mahal na mahal ka pa rin niya. At hindi kanya iiwan. Yun yung loyal love. Alam niya na baka i-betray mo siya ulit. Pero sabi niya, mahal kita. Wala kang pwedeng gawin para magbago ang pagmamahal ko sa'yo. Wala. Because my love for you is loyal. Kesed. Kesed, sabi ko kanina, is deep concern that moves one to act generously again and again and again, refusing to give up because of loyalty. My dear Feast the Group and family, if you want to see God's Kesed, you look at the crucifix. This is God's Kesed. Jesus is the embodiment of God's Kesed. Jesus is the personification of God's loyal love for you. See, Jesus became God's Kesed on the cross. That no matter what you do, huwag mo palagpasin to, ha? No matter what you do, Jesus will always, again and again and again, loves you. Tama ka nang narinig. Kahit ano pang gawin mo, magkasala ka mamaya. Mamaya, pag gumawa ka ulit ng mali, Jesus will always love you. But listen to this, ha? Alam nyo, yung linyang yon, yung kahit anong gawin mo, mamahalin ka pa rin ng Diyos, is a line, listen to this, is a line shocking to some religious people. Bakit? Kasi for them, it's a license to sin. Na mahal ka naman pala ng Diyos eh. Kahit ano pang gawin mong mali eh. Kahit magkasala ka pa eh. Mamahalin ka pa rin pala ng Diyos eh. Ayaw nilang tanggapin yun kasi akala nila it's a license to sin. Na okay lang magkasala kasi mamahalin ka pa rin naman ng Diyos. Listen to this. It is not. Because God's Kesed transforms you. Only God's Kesed, only God's love transforms you. God's loyal love changes you day by day, step by step, until ikaw din, you want to give your loyal love to the Lord. That is your God. God loves you with loyal love. Right now, I know there are people here na hirap matanggap na mahal pa rin sila ng Diyos.
kahit nagkasala sila. Ikaw ang kausap ko. Meron dito, hirap mo pa rin matanggap na mahal ka ng Diyos kasi ang laki ng kasalanan mo. Alam niyo, pakinggan niyo to. Sometimes, the problem is not that we are not loved. The problem is that we do not believe we deserve that love. Alam niyo po yung first act of Christianity. Do you want to know the first act of Christianity? The first act of Christianity, listen to this. The first act of Christianity is not to pray. The first act of Christianity is not to attend the Mass. The first act of Christianity is not to pray the rosary. The first act of Christianity is not to read the Bible. No! Listen to this. Huwag niyong palagpasin to. The first act of Christianity is this. The first act of Christianity is to receive God's love. To receive God's kised. Yun muna. That's the first act of Christianity. When you receive God's love, when you receive God's kised, then you will attend Mass, then you will pray, then you will pray the rosary, then you will read the Bible. All of those are just results of the first act of Christianity, which is receiving first God's love, God's kised. As is, where is, whatever your situation is. Today, I want you to open your heart. Ikaw lang ang kausap ko, ikaw lang. I want you to open your heart. Listen to God, whispering to you, eto. Nagkamali ka, nagkasala ka, mahal pa rin kita. Hindi nagbabago ang pagmamahal ko sa iyo. Pakinggan niyang mabuti ito. Hindi ikaw ang magde-decide kung deserving ka o hindi sa Diyos. Hindi ikaw. Ang Diyos ang nagde-decide. You deserve God's love not because of who you are or what you've done. You deserve God's love because of who God is and what He has done. Because God loves you with loyal love. Kesed. Receive God's kesed. Receive God's love today. Hindi mo kailangan maging perfecto. Just decide to receive His love today. Decide to receive His loyal love today. Nagkakasala ka ba? Just receive His love today and follow Him. Jesus, today, we surrender to You our lives. We surrender to You everything. Lord, today, may mga pagkakamali pa kami, may mga kasalanan pa kami na hindi pa namin gano'n mabitawan. But today, Lord, we decide to receive Your love. Please grant us the grace to transform us into a better person, day by day, step by step. Kasi yung kasalanan namin, maliit lang yan. Mas malaki ang pagmamahal mo sa amin. Your love is greater. There is no greater love than Your love for us, Jesus. Because Your love is a loyal love. Your love is kised. Today, my dear Feast of Lupan family, I want you to surrender everything. And as we sing this song, I want you to surrender all your worries in your life to the Lord. Hindi kanya pababayaan because He loves you with a loyal love. Kised. We worship the Lord today. Thank you for watching. Be sure to subscribe to this YouTube channel para wala kayong ma-miss na video at live stream. Please also share this video to your loved ones, families, and friends. And do not forget that you can join us here live sa Feast Dagupan. God bless you all more. Mama Mary loves you.